Hindi kailanman itinago ng Australia kung kaninong panig sila sa digmaang ito. Kasama namin ang Ukraine. Nagkaroon ako ng mga pagpupulong kasama si Pangulong Zelensky sa maraming pagkakataon, kabilang na siyempre sa Kyiv, sa Ukraine, kung saan naglakbay ako noong maaga pa lang ng aking pagiging punong ministro. At hanggang ng mong taon, makita natin na tumagal na ng 3 taon ang digmaan sa lupa sa Europa. Ang mga tao ng Ukraine ay lumalaban hindi lang para sa kanilang soberanya, kundi pati para sa international na batas. Naglaan ang Australia ng humigit kumulang $1.5 bilyon para tulungan ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili nito. Mahigit $1.3 bilyon doon ay para sa suportang militar. Patuloy kaming maninindigan kasama ang Ukraine hanggat kinakailangan. Dahil ito ay laban ng isang demokratikong bansa laban sa isang authoritarian na rehimen, pinamumunuan ni Vladimir Putin na malinaw na may imperialistang hangarin. Hindi lang sa Ukraine kundi sa buong rehiyon na yon. Mula pa noong unang araw ng pananakop, nangunguna na ang Australia sa pagsuporta sa Ukraine hanggang ngayon. Ano ang kagandang sa nato? Mahigit $1.5 bilyong tulong ang naibigay. At gusto mo bang malaman kung ano ang mas nakakagulat? Karamihan sa tulong na yan ay militar. Nagpadala sila ng kanilang kilalang Bushmaster Armored Vehicles. Noong una, ginawa para tumawid sa Australian Outback, ang Bushmaster Protective Mobility Vehicle ay nakahanap ng bagong layunin, ang labanan ang pananakop ng Russia sa Ukraine. Kausapin mo ang ika-80 Airborne Brigade na lumalaban sa paligid ng Bakhmut ng mahigit 6 na buwan. Alam nila ng eksakto kung ano ang kailangan para makalusot sa mga lugar na matindi ang pagkakami ng dating kontrolado ng Russia. Mga depensa sa himpapawid o busis, 77. Ayos ako dito. Ipakita mo ako. Mahaba ang listahan, pero ang libu-libong kagamitang militar, ang bilyong halaga ng puhunan, lahat ng pahayag ng suporta, lahat ng iyon ay maaaring naging maliit kumpara sa ginawa lang ng Australia. Noong Setyembre 18 ngayong taon, nagpasya ang Australia na gumawa ng kakaibang hakbang. Nang hindi nagpaputok ng kahit isang bala, nang hindi nagpapadala ng kahit isang tangke, nagbigay sila ng matinding dagok sa Rusya, isang dagok na pilit pinipigilan ng mga Ruso na maibalik. Pero maaaring huli na ang lahat. Para maintindihan mo ang nangyari, kailangan mong malaman ang isang lihim na digmaan na kasalukuyang nagaganap sa mga karagatan ngayon. Isang di nakikitang digmaan na may mahigit 1,000 barkong multo. Kapag sinabi kong barkong multo, hindi ito katang-isip. Ang tinutukoy ko ay totoong barkong nawawala sa radar. Kung gusto nila, nagsisinungaling sila sa kinaroroonan at nagpapalit ng bandila na parang kamelyon. Ang mga barkong ito ay nagdadala ng pinakamahalagang bagay kay Putin, langis ng Rusya. Gumastos ang Rusya ng higit $10 bilyong para likhain ang lihim na flotang ito. $10 bilyong. Sapat na pera para makabili ng 200 modernong fighter jets. Gusto mo bang malaman kung bakit ginawa ni Putin ang malaking pamumuhunang ito? Ang sagot ay magugulat sa iyo. Sa madaling salita, lumikha ang kanluran ng isang perpektong bitag. Hindi lang tungkol sa pagbabawal ng pagbili ng langis mula Rusya, mas matalino ang ginawa nila. Kontrolado na nila ang 70% ng insurance sa dagat sa buong mundo. Karamihan ay hawak ng mga kumpanyang kanluranin. Parang kontrolado mo lahat ng kalsada. Kahit gaano karami ang kotse mo, kung walang kalsada, hindi ka makakarating kahit saan. Ganyan-ganyan din ang sistema. Para magamit ng Rusya ang kanluraning insurance sa barko, dapat nilang ibenta ang langis sa takdang pinakamataas na presyo. Hanggang ngayon, $60 lang kada bariles bawal lumampas. Kapag nagtaas sila ng presyo, mawawala ang insurance nila. Ang mga barkong walang insurance ay parang sakuna. Tulad ng inaasahan mo, galit na galit si Putin sa patakarang ito, pero kailangan niya ito. Mas delikado at mahal ang pagpapatakbo ng walang insurance mula sa kanluran. Gaya ng dati, nakahanap siya ng paraan para lusutan ang sistema. At doon ipinanganak ang kanyang tanyag na Ghost Fleet. Ang Ghost Fleet ay binubuo ng mga lumang barko na minadaling bilhin. At kapag sinabi kong luma, ibig kong sabihin ay talagang luma. Karamihan sa mga ito ay lampas 20 taon na ang edad. Malaki na yon para sa barko. Mga barkong dapat retirado na,
pero patuloy pa ring naglalayag at nagdadala ng langis. At ang mas masama pa, 70% ng mga barkong ito ay walang tamang insurance. Kung magdulot ito ng malaking aksidente, walang magbabayad sa paglilinis. Nakakagulat ang paraan ng kanilang operasyon. Gamit ang mga trick na parang sa spy movie. Ang unang trick ay ang mawala sa radar. Ipinapatay nila ang kanilang lokasyon kapag malapit na sa mga pantalan ng Rusya. Simple lang, nawawala sila sa mga digital na mapa. Yung pangalawang paraan naman ay mas tuso pa. Nagsisinungaling sila tungkol sa kanilang kinaroroonan. Maaaring lumabas sa sistema na nasa Bulgaria ang barko, pero sa totoo lang, nagkakarga ito ng langis sa Russia. At ang pangatlong paraan ang pinakamatapang. Palaging nagpapalit sila ng bandila, bansa at rehistro. Pinipili yung mga bansang hindi mapagtanong. Tinutukoy ko ang mga bansa tulad ng Gabon, Comoros, mga lugar na karamihan sa mga tao ay hindi nga alam kung nasaan sa mapa. At ang huling diskarte ang pinakamahirap sa lahat. Gumagawa sila ng mga paglilipat sa gitna ng dagat. Ganito yon. Maliliit na barko mula Rusya ay nakikipagkita sa malalaking barko sa gitna ng dagat para ilipat ang karga. Ang langis mula sa Rusya ay nagiging langis na hindi alam kung saan galing. Pero hindi inasahan ni Putin na pinagmamasdan ng Australia ang lahat ng ito. Pinag-aaralan ang bawat barko, bawat ruta, bawat galaw. At noong ika-18 ng Setyembre, nagpasya silang kumilos. Isang dobleng dagok ito na ikinagulat ni Putin. Una, ibinaba ng Australia ang pinakamataas na presyo ng langis ng Rusya mula 60 pababa sa $47 at 60 sentimo kada bariles. Maaaring mukhang maliit lang, pero napakalaki ng epekto nito. Bilang ideya, nagbebenta ang Rusya ng 73 milyong bariles araw-araw. Sa pagbaba ng presyo na ito, maaari silang mawala ng higit sa $70 milyong kada araw. $70 milyong araw-araw. Kung kukwentahin para sa buong taon. Ibig sabihin, mababawasan si Putin ng $33 bilyong. Para magkaideya kayo kung gaano kalaki ang $33 bilyong, mas malaki pa ito sa budget militar ng maraming bansa. Sapat ito para bumili ng 600 modernong eroplanong pandigma. Isang malaking yaman na nawala sa kaban ng Russia. Pero iyon ay unang dagok pa lang. Ang pangalawa ay mas matindi pa. Sabay-sabay na pinatawan ng Australia ng parusa ang 75 barko ng Phantom Fleet. 75 barko na ngayon ay mas mahirap at mas delikadong gamitin. Pinakakakaiba sa kwentong ito kung paano gumagana ang mga parusang ito. Bakit pinipilit ang mga kumpanya ng siguro na magpatupad ng patakarang bawal patayin ng barko ang kanilang location system? Naalala nyo ba yung trick na mawala sa radar na nabanggit ko? Ngayon, mas delikado na talagang gawin yon. Pero hindi lang Australia ang gumawa nito. Pati ang European Union, United Kingdom, Canada, New Zealand at maging ang Japan ay sabay-sabay ding gumawa ng parehong bagay. Halos lahat ng mauunlad na bansa ay nagsanib puwersa laban kay Putin. Ang tanging hindi sumali ay ang Estados Unidos, na pinanatili ang pinakamataas na presyo sa $60. Ngayon, ito na ang hindi inaasahang bahagi. Habang nalulugi ng bilyon-bilyong dolyar ang Rusya, may mga tao namang kumikita ng malaki rito. Sa kwentong ito, ang tunay na nakinabang ay ang China, hindi kaalyado ng Rusya. Nakatipid ang China ng $16 bilyong sa pagbili ng murang langis mula Rusya. Ngayon, sandali at pag-isipan mo muna ito. Ang digmaan sa Ukraine ay, sa ibang salita, hindi sinasadyang nagsusubsidyo sa ekonomiya ng China. Dahil sa murang enerhiya, nakakagawa ang mga pabrika sa China ng mas murang produkto at naibebenta ito sa mas magandang presyo sa buong mundo. Sa totoo lang, pinopondohan ni Putin ang paglago ng China kapalit ng sariling Russia. Dahil dito, naging top buyer ng langis ng Russia ang China sa mundo. Dati, konti lang binibili nila, pero ngayon, bumibili sila ng higit 100 milyong tonelada taon-taon. Mali ang isip ng iba na ito'y dahil sa pagkakaibigan. Hindi, negosyo lang ito. Alam ng China na desperado ang Rusya magbenta, kaya nakikipagnegosasyon sila sa mababang presyo. Malaki na ring mamimili ang India. Dati,
wala pang 2% ng langis nito ay galing Rusya. Ngayon, 40% na ang binebenta ng Rusya. Ayon sa analista, naging labahan ng langis ng Rusya ang India. Bumibili sila ng murang langis sa Rusya, pinoproseso ito at ibinabalik na yari sa Europa. Narito ang isang nakakaintrigang detalye. Nakakahiya, tingnan mo. Ang Australia nangunguna sa mga parusang ito ay gumastos ng $2.5 bilyong sa mga pinong produkto ng India. Oh, tama ka. Ginawa ang mga ito gamit langis mula sa Rusya. Para bang sinusubukan nilang isara ang harapang pinto habang nakabukas naman ng todo ang likurang pinto. Ipinapakita ng kontradiksyon na ito ang kahinaan ng mga parusa. Mag-isip ka muna. Bawal bumili ng langis diretso sa Rusya, pero hindi ipinagbabawal ang mga produktong gawa sa langis ng Rusya mula sa ibang bansa. Ang India, China at Turkey ay tagapamagitan. Bumibili sila ng murang langis mula Rusya, pinoproseso ito at ibinebenta ang mga produkto sa mga bansang may parusa. Mali ang akala ng iba na tahimik lang tinatanggap ni Putin ang mga pagkalugi. Pinatunayan ng Rusya na handa silang lumikha ng gulo para protektahan ang kanilang Ghost Fleet. May mga pagkakataon na sinamahan ng mga eroplanong pandigma ng Rusya ang mga Ghost Ship para pigilan ang inspeksyon mula sa ibang mga bansa. Nang inspeksyonin ng Estonia ang isang kahina-hinalang barko, agad na magitan ang Russian fighter jets. Ipinakita ng Rusya ang kanilang Ghost Fleet at kaguluhan. Ipinakita ng Rusya handa silang ipagtanggol ang Ghost Fleet nila sa gitna ng gulo. Tatanggihan ang kahilingan. Sundin mo ang aking mga tagubilin. Baguhin mo agad ang iyong direksyon sa 105 tapos. Ngayon, diretso na siyang papunta sa itaas natin, papalapit na siya sa atin. Eroplano, Isa itong drone. Malaking panganib din sa kalikasan ang Ghost Fleet. Luma at hindi na alagaan ang mga barkong ito, walang insurance, at naglalayag malapit sa Europa. Kung isa sa mga ito ay magdulot ng malaking tagas, magiging isang sakunang pangkalikasan ito, at ang paglilinis ng gulong ito, bukod sa magastos, ay halos imposible. Kaya, ang tanong na gustong malaman ng lahat ay, talaga bang maaapektuhan ng Australia ang Russia dahil sa desisyong ito? At tingnan mo, kailangan kong maging tapat sa pagsasabi, hindi lubos. Pero nakapagdulot na ito ng malaking pinsala. Yan ay dahil nagawa ng mga parusa ang tatlong mahahalagang bagay. Una, napilitan ang Rusya na ibenta ang kanilang langis. Palaging may diskwento kumpara sa pandaigdigang presyo. Kahit tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo, hindi pa rin kumikita ng malaki ang Rusya gaya ng dapat sana. Pangalawa, napilitan si Putin gumastos ng bilyon-bilyon para sa fleet ng luma at delikadong barko. Bawat dolyar na ginastos sa mga barkong iyon ay nababawas sa pondo ng digmaan. Pangatlo, ipinakita nila na kayang magkaisa ng mga kanluraning bansa para bigyan ng presyur ang Russia sa ekonomiya. Ngunit ipinakita rin ng mga parusa ang kanilang limitasyon. Napanatili ng Rusya ang bentahan ng langis sa pag-redirect nito sa Asia mula Europa. Nagtayo sila ng bagong sistema ng bayad at matibay na pakikipagpartner sa China at India. Ang ekonomiya ng Rusya, kahit na nasa ilalim ng matinding presyon, ay nagpakita ng mas matibay na katatagan kaysa sa inaasahan ng marami. Nagdulot ang mga parusa ng di inaasahang problema at benepisyong pang-ekonomiya sa mga karibal ng kanluran tulad ng China at India. Nagdulot ito ng malaking panganib sa kalikasan dahil sa Ghost Fleet at hinati ang pandaigdigang kalakalan ng langis sa dalawang hiwalay na merkado. Malinaw na, para mas maging epektibo ang mga parusa sa hinaharap, kailangang isara ng mga bansa ang mga kasalukuyang butas o puwang. Ibig sabihin nito ay gumawa ng mas mahigpit na mga patakaran para sa mga produktong Pino, mas agresibong tugisin ang mga tumutulong sa Ghost Fleet, magsagawa ng mas maraming pisikal na inspeksyon sa mga pinaghihinalaang barko,
at tiyaking pare-pareho ang ipinatutupad na price cap sa lahat ng bansa. Pero hindi maikakaila na ang ginawa ng Australia ay nagpapakita ng isang pag-unlad. Sa halip na basta ipagbawal lang ang direktang pagbili, inatake nila ang buong sistema na nagpapahintulot sa Rusya na iwasan ang mga patakaran. Inatake nila parehong ang produkto at ang mga barkong nagdadala nito. At ginawa nila lahat ito nang magkakasabay kasama ang kanilang mga kaalyado para mas mapalakas ang epekto. Samantala, desperadong sinusubukan ng Rusya na baliktarin ang sitwasyon. Bumibili sila ng mas maraming lumang barko, gumagawa ng bagong sistema ng pagbabayad, at mas pinapalalim ang pakikipagpartner sa mga bansang hindi sumusunod sa parusa. Bawat hakbang na ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at kumukuha ng perang kailangan para punduhan ang makinarya ng digmaan. Ang tanong ay hindi kung nagagawa ba ng Australia na pabagsakin ang Rusya, ang tanong ay gaano katagal. Kayang panatilihin ni Putin ang dalawang digmaan ng sabay, isang militar sa Ukraine at isang pang-ekonomiya sa mga karagatan. Hindi walang hanggan ang mga yaman, at ang mga pagpipilian, lalo nang nagiging mahirap. Sa bawat bagong parusa, barkong hinaharang at sabayang hakbang, lalong tumitindi ang tanong na ito kay Putin. At alam niyang kailangan niya ng sagot. Maaaring magtakda ang sagot ng kinabukasan ng digmaan sa Ukraine at ng mismong Russia bilang pandaigdigang kapangyarihan. At nagsimula ang lahat ng magpasya ang Australia na panahon na para umatake kung saan talaga masakit. Sa bulsa ni Putin, gusto ko malaman mula sa inyo, sa tingin niyo ba ang mga hakbang ng Australia at iba pang kanluraning kaalyado ay talagang makakaapekto ng malaki sa Rusya? Iwanan ninyo ang inyong opinyon sa mga komento. Kung ang video na ito ay nagbukas ng inyong mga mata sa isang digmaan na hindi ninyo alam na umiiral, mag-subscribe kayo sa channel at ibahagi ito sa isang taong kailangang makaintindi kung paano talaga gumagana ang mundo sa likod ng mga eksena. Hanggang sa susunod na video.